Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2,769-78. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang binata na nakabordadong damit ay mula sa gitnang rango na Cloudy Rock Celestial Kingdom. Siya ay mula sa isang makapangyarihang angkan sa kabisera ng Cloudy Rock Celestial Kingdom at medyo malapit sa ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Nakita ng binata ang mga imahe mula sa floating image pearl na ipinakita ni Linden, ang batang Panginoon ng angkan ng Nangong na isang ikatlong klaseng angkan, sa ika-6 na prinsipe. Bagamat medyo matagal na ang lumipas, hindi pa rin makalimutan ng binata ang walang kapantay na kagandahang nakita niya sa floating mirror image. Ang kagandahan ay may pares ng pinong kilay na bumagay sa kanyang malalaki at kumikinang na mga mata. Ang manipis at puting damit na suot niya ay nagpapahiwatig ng kanyang perpektong figure. Malamig ang kanyang mukha, parang isang immortal na diwata. Walang kapintasan ang kanyang mga katangian. Sa kabuuan, tila personal siyang hinubog ng Diyos. Mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita niya ito. Gayunpaman, alam niyang wala siyang pagkakataon sa dalaga dahil determinado ang ika-6 na prinsipe na makuha siya. Noong mga panahong iyon, naaalala kong nakita ko rin ang binata na nakasuot ng lila. Kamukha niya ang lalaking nakita ko kanina. Ang lalaking iyon ay nakasuot din ng lilang roba. Bukod dito, isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nakatayo rin sa tabi niya. Gayunpaman, hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng isang sombrero at belo. Gayunpaman, ang kanyang figure ay katulad ng babae sa floating mirror image. Siya siguro ang kagandahang hinahanap ng ika-6 na prinsipe sa buong Cloudy Rock Celestial Kingdom. Nagkataon lang. Nandito rin ang ika-6 na prinsipe. Tiyak na gagantimpalaan niya ako kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Lumiwanag ang mga mata ng binata habang iniisip niya ito. Ang Cloudy Rock Celestial Kingdom ay isang intermediate rank Celestial Kingdom kaya 30 kalahok lang ang kailangan nilang dalhin para sumali sa Wasteland Grand Contest. Isinama ng Emperor ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ang kanyang 30 pinakanatatanging powerhouse na wala pang 100 taong gulang. Bukod doon, isinama rin ng Emperador ang kanyang mga personal na gwardya, mga prinsipe, at ilan sa mas makapangyarihang mansyon sa ilalim ng kanyang pamamahala. Natural lang na naroon din ang ika-6 na prinsipe. Bagamat may hinala si Alvin tungkol sa binata na nakasuot ng bordadong damit, hindi niya ito pinag-isipan. Mabilis niyang nakalimutan ang bagay na iyon. Patuloy niyang sinamahan si Tanya habang sila ni Long Fein ay naglalakad sa mga lansangan ng Tai City. Bigla na lang nagpadala si Farley ng voice transmission kay Alvin. Kapatid na Darfield, simula nang umalis si Huxley, ang kaliwang tagapangalaga ng Tai Celestial Sect, hinanap ka ba niya ulit? Hindi. Umiling si Alvin. Noong una, inaasahan niyang ipapadala sa kanya ni Huxley ang mga kinakailangang sangkap sa lalong madaling panahon upang mapinaw niya ang kilalang Celestial Pill, ang overarching Heaven Pill. Kakatwa, kahit na malapit nang magsimula ang Wasteland Grand Contest, hindi pa rin siya kinokontak ni Huxley. Kakaiba naman. Naguguluhang sabi ni Farley. Kung siya si Huxley, tiyak na ipapadala niya ang lahat ng sangkap na kailangan para pinuhin ang overarching Heaven Pills bago sumali si Alvin sa Martial Dragon Celestial Sect. Baka abala lang siya, sagot ni Alvin. Iyan lang ang tanging paliwanag sa ngayon. Tumanggaw si Farley. Pagkatapos magsalita ni Farley, naaga ng atensyon ni Alvin ang isang talakayan sa kanilang paligid. Hoy! Narinig mo ba? Si Huxley, ang kaliwang tagapangalaga ng Tai Celestial Sect, ay matagumpay na nakalusot at naging isang 7-star Celestial Duke ilang araw na ang nakalipas. Ang Tai Celestial Sect ay kasalukuyang mayroong 3 7-star Celestial Dukes. Sabay na nagkatinginan sina Alvin at Farley, at agad nilang napagtanto ang lahat. Hindi ko inaasahan ito. Parang si Huxley ay pumasok sa closed-door cultivation at matagumpay na naging isang 7-star Celestial Duke kamakailan. Buntong hininga ni Farley. 7 bituin na Celestial Duke. Si Alvin, na laging kalmado, ay hindi maiwasang makaramdam ng sunod-sunod na emosyon nang marinig ang balita.
Si Huxley na nakilala niya sa pamamagitan ng isang biglaang pagsubok ay naging isang 7 bituin na Celestial Duke mula sa isang 6 combination Celestial Duke. Bagamat ang isang 7 bituin na Celestial Duke ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa 6 combination Celestial Duke, ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga lakas ay parang isang malaking bangin. Dati, 2 lamang ang 7 bituin na Celestial Duke sa Taiyi Sect, sila ang pinuno ng sect at ang Supreme Elder. Gayunpaman, dahil sa kamakailang tagumpay ni Huxley, ang Taiyi Sect ay kasalukuyang mayroong 3 7 bituin na Celestial Duke. Nangangahulugan ito ng pagtaas din sa lakas ng Taiyi Sect. Bago ito, ang Taiyi Celestial Sect ay bahagyang mas malakas kaysa sa Thousand Spiders Celestial Sect at sa Martial Dragon Celestial Sect dahil mayroon silang King Grade Celestial Weapon. Ngayon na nakakuha na sila ng isa pang 7-star Celestial Duke, walang duda na mas malakas ito kaysa sa 2 pang Celestial Sect. Mukhang malapit nang magbago ang sitwasyon sa kaparangan. Ang Thousand Spider Celestial Sect at ang Martial Dragon Celestial Sect ay hindi basta-basta mananatiling walang ginagawa. Halos pareho lang ang lakas ng 3 pangunahing Celestial Sect ng Wasteland. Ngayong mayroon ng isa pang 7-star Celestial Duke ang Taiyi Celestial Sect, ang 2 pang Celestial Sect ay matatakot sa Taiyi Celestial Sect. Sa tingin ko ang Thousand Spider Celestial Sect at Martial Dragon Celestial Sect ay maaaring bumuo ng isang alyansa sa hinaharap upang supulan ang Taiyi Celestial Sect. Kung hindi magiging mahirap para sa Taiyi Celestial Sect na mangibabaw sa Wasteland sa hinaharap. Masigasig na pinag-usapan ito ng mga tao sa kalye. Gayunpaman, hindi mahalaga kay Alvin na si Huxley ay naging isang 7-star Celestial Duke. Ang Martial Dragon Celestial Sect, ang malawak na kaparangan, at ang Spirit Overarching Heaven ay isang tantungan lamang para mapunta siya sa Divine Offering Land. Kahit si Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay hindi pa nakakaalam tungkol sa Divine Offering Land. Kailangan kong umalis sa Wasteland at maglakbay para makakuha ng impormasyon tungkol sa Divine Offering Land. Dati, tinanong ni Alvin si Farley tungkol sa lupang handog ng banal na Diyos. Gayunpaman, walang alam si Farley. Kinausap pa nga ni Farley ang mga taong may kaalaman sa palasyo ng imperyo tungkol dito, ngunit wala rin itong naging resulta. Bagamat pinag-aralan nila ang maraming sinaunang aklat, walang nabanggit tungkol sa lupang handog ng banal na Diyos. 2,770. Ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay isang mayabang na binata na nakasuot ng mahabang ginintoang damit. Ang kamahalan naman ay isang payat at mayabang na binata na nakasuot ng mahabang ginintoang damit. May bahid ng kunot-noo sa pagitan ng kanyang mga kilay na nagpamukha sa kanya na mabangis. Sigurado ka bang sila yan? Sumulyap ang binata na nakasuot ng ginintoang damit kina Alvin at Tanya bago tumingin kay Tanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang pidyaw na pagnanasa habang tahasang sinusuri siya. Nanlamig ang mga mata ni Tanya nang maramdaman niya ang hayagang pagtingin sa kanya ng binata na nakasuot ng ginintoang damit. Biglang bumaba ang temperatura sa paligid kasabay ng paglabas ng malamig na hangin sa kanyang katawan. Kamahalan, ang ika-6 na prinsipe, ginagarantiyahan ko ng buong puso na sila iyon. Gayunpaman, dati, ang babae ay hindi nakasuot ng sombrero at belo. Malinaw na may tinatago siya. Kung hindi, bakit siya magsusuot ng sombrero at belo? Nakumbinsi ni Linden ang binata na nakasuot ng ginto gamit ang kanyang mga salita. Nagdilim ang ekspresyon ni na Alvin at Farley nang maramdaman nila ang nakakakilabot na aura ni Tanya. Natural lang, alam din nila ang walang pakundangang pagtitig sa kanya ng binata na nakasuot ng ginintoang damit. Sa loob lamang ng ilang sandali, sa pangunguna ng binata na nakasuot ng ginintoang damit, si Linden at ang mga tauhan ng kanyang binata na nakasuot ng ginintoang damit ay lumitaw sa harap ng kwartet at hinarangan ang kanilang daan. Walang pakialam na tiningnan sila ng binata na nakasuot ng ginintoang damit habang malamig na sinabi, "Maywan ang babae. Kung kayo namang 3, umalis na kayo." Umarte siya na parang isang emperador na nag-uutos sa kanyang nasasakupan. Si Linden, isang binata na nakasuot ng berdadong damit na nakilala ni Alvin kanina, at 2 matandang lalaki ang nakatayo sa likuran niya. Malinaw na ang binata na nakasuot ng ginintoang damit ay hindi isang ordinaryong tao. Swoosh! Swoosh! Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni na Alvin, Farley, at Luisito.
Halatang hindi sila natuwa sa binata na nakasuot ng ginintoang damit. Sa sandaling ito, mayabang na sinabi ni Linden sa tatlo, mabuti pang tumakas kayong tatlo kung alam ninyo kung ano ang makakabuti para sa inyo. Ito ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Kung gugustuhin ninyo ang kanyang kamahalan, kayo ay. Humakbang si Farley at tiningnan si Linden nang walang pakialam habang sumisingit, ano ang mangyayari kung guluhin natin siya? Ikaw. Sigaw ni Linden, halatang naiinis. Gayunpaman, naramdaman niya ang nakakapigil hiningang aura mula kay Farley kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Si Farley ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Paborito man siya ng kanyang ama o hindi, mayroon siyang dating ng pagiging maharlika. Paano maihahambing si Linden, na isang batang Panginoon lamang mula sa isang ikatlong antas na angkan sa isang intermediate rank na Celestial Kingdom, kay Farley? Ang kanyang aura lamang ay madaling napigilan si Linden, na naging dahilan upang mamatla si Linden. Sino ka? Maaaring mayabang at mapagmataas ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ngunit hindi siya hanggal. Bahid ng takot ang makikita sa kanyang mga mata habang nararamdaman niya ang nakakapigil hiningang aura ni Farley. Samantala, si Alvin, na nakaramdam ng galit ni Tanya, ay nagsabi, Tanya, hindi mo na kailangang kumilos pa. Ipaubaya mo na sa ika-13 prinsipe. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang pinisil para aliwin ito. Tumanggaw si Tanya ng masunurin. Nagtiwala siya kay Alvin ng walang kondisyon kaya mabilis siyang kumalma. Ang Cloudy Rock Celestial Kingdom ay isa lamang intermediate rank na Celestial Kingdom, tama ba? Walang pakialam na sumulyap si Farley sa ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom habang sinasabing, kung hindi ako nagkakamali. Ang Cloudy Rock Celestial Kingdom ay matatagpuan malapit sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nang marinig ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom na binanggit ni Farley ang Soaring Dragon Celestial Kingdom, nanlaki ang kanyang mga mata nang lumitaw ang takot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Hindi ito maihahambing sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, maraming peak overarching heavenly supreme celestials habang ang pinakamalakas na powerhouses sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay mga heaven rank overarching heavenly supreme celestials lamang. Tumingin siya kay Farley at natatakot na nagtanong, galing ka ba sa Soaring Dragon Celestial Kingdom? Sa kasalukuyan, maraming tao mula sa kaparangan ang pumunta sa Taiji City dahil sa Wasteland Grand Contest. Kaya naman, hindi inisip ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom na imposible para kay Farley na magmula sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Sa sandaling ito, ang komprontasyon sa pagitan ng grupo ni Alvin at ng mga tao mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Nagtipon silang lahat upang manood habang nagbubulungan sila. Kaya, ang binata na nakasuot ng ginintoang damit ay ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Well, mukhang nakilala na niya ang kanyang katapat. Base sa kanyang tindig, ang binata mula sa Soaring Dragon Celestial Kingdom ay tila may pambihirang pinagmulan. Ang marangal na hangin na kanyang inilalabas ay mas nakahihigit pa kumpara sa ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino siya. Pagkatapos magsalita ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, napangisi si Luisito at sinabing, ikaw ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Paano ka nang ahas na kumilos ng walang pakundangan sa harap ng ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas sa kanyang katawan na parang nagliliyab na apoy pagkatapos niyang magsalita at sumugod patungo sa ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Swoosh! Bago pa man makareact ang sinuman, ang dalawang matandang lalaking nakatayo sa likod ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Hindi sila gumagalaw at nabasag ang kanilang mga dibdib. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga nanood nang makita nila kung gaano kabilis na patay ang dalawang matanda. Ibinaling nila ang kanilang tingin kay Luisito na bumalik na sa kanyang pwesto sa likod ni Farley. Nabigla sila sa kanyang lakas.
Walang sino man ang umaasa na biglang aatake at papatayin ni Luisito ang dalawang matanda sa isang suntok lamang. Napagtanto nila ito nang maalala nila ang mga salita ni Luisito bago niya pinatay ang dalawang matanda. Malinaw na ang dalawang matandang lalaki ay mga bodyguard ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Sila ay mga overarching Heavenly Supreme Celestials, kahit papaano. Sa katunayan, maaari pa nga silang mga profound rank overarching Heavenly Supreme Celestials. Gayunpaman, ang dalawang profound rank overarching Heavenly Supreme Celestials na ito ay namatay sa isang kisap mata. Nang makabawi sila ng kanilang katinoan, nagpatuloy sila sa pagbulungan sa isa't isa. Kaya ang taong iyon ay ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. May bali-balitang hindi siya pinapabore ng emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ngunit ang kanyang lakas at kakayahan ay walang kapantay sa mga prinsipe. Nabalitaan ko rin na mayroong isang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggong langit na nananatili sa kanyang tabi upang protektahan siya. Bukod dito, ang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggong langit ay hindi ibinigay sa kanya ng pamilyang imperial. Personal na nirecruit ng ika-13 prinsipe ang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggong langit na iyon sa labas ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang katotohanan na ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay kayang makakuha ng isang heaven rank overarching Heavenly Supreme Celestial para pagtrabahuhan siya ay nagpapakita na hindi siya isang ordinaryong tao. Kung gayon, walang duda na ang taong pumatay sa dalawang matandang iyon ay ang overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa ranggo ng langit na nasa tabi ng ika-13 prinsipe. Sa kabilang banda, tila napagtanto ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom na nakagat na niya ang higit pa sa kaya niyang nguyain nang marinig niya ang mga salita ni Luisito at makita ang mabilis na pagkamatay ng kanyang dalawang profound rank na overarching Heavenly Supreme Celestials bodyguards. Ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Isang heaven rank na overarching Heavenly Supreme Celestial. Nanginig ang binata na nakasuot ng berdadong damit nang malaman niya ang pagkakakilanlan ni Farley. Kung tungkol naman kay Linden, sa sobrang takot ay bumagsak siya sa lupa, nakaupo sa isang putik ng kanyang ihi. Ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nanginig ng husto ang binata na nakasuot ng berde nang malaman niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Farley. Si Linden naman, takot na takot siya hanggang sa bumagsak sa lupa, napaupo sa isang lusek ng kanyang ihi. Tumingin si Farley kay Alvin at nagtanong, "Kapatid na Darfield, paano mo sila gustong harapin?" Tumingin si Farley kay Alvin at nagtanong ng may ngiti. Nanatiling tahimik si Alvin. Gayunpaman, makikita sa kanyang mga mata ang bahid ng balak na pumatay. Natural lang, hindi ito nakaligtas sa atensyon ni Farley. Tumanggaw siya at sinabing, "Naiintindihan ko." Pagkatapos, sinenyasan niya si Luisito gamit ang isang tingin lamang. Tumanggaw si Luisito, naghahandang patayin ang natitirang dalawang lalaki. "Tumigil kayo!" Sigaw ng isang matandang boses. Sa isang kisap mata, isang matandang figure ang lumitaw sa harap ng tatlo. Ang kanyang aura ay tila maihahambing sa aura ni Luisito. Pinagtanggol ng matandang lalaki ang ika-6 na prinsipe ng kaharian ng Cloudy Rock habang isang gwapong binata na nakasuot ng magandang damit ang lumabas mula sa karamihan. "Farley, walang ginawa sa iyo si Shane. Hindi mo ba iniisip na hindi na kailangang patayin siya?" 2771. Brody. Dumilim ang ekspresyon ni Farley at may bahid ng galit na makikita sa kanyang mga mata nang lumitaw ang gwapong binata na nakasuot ng magandang roba. "Brody." Bagamat hindi malakas ang boses ni Farley, maraming tao ang nakarinig sa kanyang mga salita. "Brody. Hindi ba't siya ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom?" Ang Mystical Wave Celestial Kingdom at ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay mga matataas na ranggong Celestial Kingdom. Ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom ay malawakang kinikilala bilang ang pinakapangakong kandidato na magiging susunod na emperador ng Mystical Wave Celestial Kingdom. Talagang hindi inaasahan na ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom ay ipinagtanggol ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Siguro may alitan sa pagitan ng ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom at ng ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Tingnan mo ang ika-13 prinsipe, hindi mo ba nakikitang galit siya?
Tama ka. Ang gwapong binata na nakasuot ng magagarang damit ay naglakad sa harap ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, pinuprotektahan ito, habang nakaharap kay Farley. Isang matandang lalaki ang sumunod sa kanya at tumayo sa likuran niya ng may paggalang. Magalang na binati ni Shane, ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ang gwapong binata, pinsan. Pinsan, kapatid. Nagulat na naman ang mga nanood. Hindi nila inaasahan na magkamag-anak sina Shane at ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom. Tama. Muntik ko nang makalimutan na 20 taon na ang nakalilipas, isa sa mga nakababatang kapatid na babae ng emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay ikinasal sa emperador ng Mystical Wave Celestial Kingdom bilang isang kerida. Hindi nakapagtataka na tinawag ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom bilang kanyang pinsan. Bagamat magkamag-anak sila, may higit pa sa dahilan kung bakit niya ipinagtatanggol ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Tila may sama siya ng loob sa ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Sang-ayon ako. Ramdam ng mga nanood si Brody, ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom, ay hindi ipinagtatanggol si Shane dahil lang sa magkamag-anak sila. Ramdam nila ang puot na bumabalot kina Brody at Farley. Samantala, nagpadala si Farley ng voice transmission kay Alvin upang ipaliwanag ang lahat. Kapatid na Darfield, siya si Brody, ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom, isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Dati, pinipigilan niya ako sa pamamagitan ng pag-asa sa overarching Heavenly Supreme Celestial na nasa tabi niya sa ranggong Heaven. Kung ganoon, hilingin kay Luisito na kumilos at pigilan ang matandang lalaki sa likuran niya. Ano man ang mangyari, ang 3 lalaki mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay dapat mamatay ngayon. Sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Nabigla si Farley nang makita ang malamig na hangering pumatay sa mga mata ni Alvin. Ito ang unang beses na nakita niya ang madilim na bahagi ni Alvin. Bago ito, naramdaman niya na si Alvin ay isang mabait na tao at madaling pakisamahan. Sa hindi inaasahan, si Alvin ay napakalupit kaya't iginiit niya na ang 3 mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay dapat mamatay. Matagal na panahon na rin, Farley, sabi ni Brody habang nagkukunwaring ngiti. Talagang. Brody, sundin mo ang payo ko at makialam ka sa bagay na ito. Kung hindi, pagsisisihan mo. Dahan daw ang sabi ni Farley habang walang pakialam na nakatingin kay Brody. Nagsisisi ka ba? Tumawa si Brody. Farley, kahit na mayroon ka ng ranggong overarching Heavenly Supreme Celestial ngayon, natatakot ako na hindi pa iyon sapat para pagsisihan ko ang kahit ano. Malalaman mo rin naman. Malamig na ngumiti si Farley. Pagkatapos, nagpadala siya ng voice transmission kay Luisito. Boom! Boom! Malahas na yumanig ang lupa kasabay ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog na umalingaw-ngaw sa ere. Napadyak si Luisito sa lupa habang sumusugod patungo kay Brody. Ang lugar kung saan niya tinapakan ay nagsimulang mabitak na parang sapot ng gagamba. Ang mga bitek ay kumalat sa lahat ng direksyon ng ilang sandali bago tuluyang tumigil. Kamatayan ang hinahanap mo. Galit na sigaw ng matandang lalaki sa likuran ni Brody. Ang soundwave mula sa kanyang boses ay kumalat sa lahat ng direksyon. Ang mga nanonood na may mahinang cultivation base ay nasugatan, ang kanilang mga eardrum ay sumabog. Mabuti na lang at walang namatay. Para siyang isang bagyo habang humahampas, na nag-iwan ng bakas ng pagkawasak. Boom! Boom! Nagbanggaan sina Luisito at ang matandang lalaki at nagsimulang magpalitan ng suntok. Ang mga nanood ay nagtakbuhan palayo upang hindi maapektuhan ng mga negatibong reaksyon. Ang ilan na mas mabagal ay natamba dahil sa negatibong reaksyon ng kanilang laban. Boom! Boom! Ang mga shockwave mula sa kanilang pagbangga ay nagdulot ng malalakas na bugzo ng hangin na umiihip ng marahas sa lahat ng direksyon. Napakalakas ng kaguluhang nilikha nila kaya't na-alerto ang mga tao mula sa malayo. Anong nangyayari? Napakalaking mga galaw, siguradong mga overarching Heavenly Supreme Celestials ang ranggo ng mga ito sa lupa, hindi ba? Mga pangunahing kataas-taasang Celestial na may ranggong Earth rank.
Nagbibiro ka siguro. Malinaw na sila ay mga pangunahing kataas-taasang celestial na may ranggong heaven rank. Dalawang pinakamataas na kataas-taasang celestial na may ranggong langit. Nagulat ang mga bagong manunood na naakit sa kaguluhan ng matuklasan nilang naglalaban ang dalawang heaven rank overarching heavenly supreme celestials. Bagamat nasa Taiyuan City sila, isa sa pinakamalaking lungsod sa wasteland, hindi pangkaraniwan ang mga heaven rank overarching heavenly supreme celestials. Mas lalong hindi pangkaraniwan ang labanan sa pagitan ng dalawang heaven rank overarching heavenly supreme celestials. Sino ang dalawang heavenly rank overarching heavenly supreme celestials na ito? Natural lamang na mausisa ang mga nakamasid kung sino sila. Di nagtagal, may isang taong lumapit at nagpaliwanag sa kanila na ang mga nasasakupan ng heaven rank na overarching heavenly supreme celestials ay mga nasasakupan ng 13th Prince of the Soaring Dragon Celestial Kingdom at ng 9th Prince of the Mystical Wave Celestial Kingdom. Sinabi ni Brody sa pagtatangkang pukawin si Farley, talagang hindi inaasahan na ang iyong tauhan ay kayang magtiis ng ganito katagal laban kay Elder Bay. Hindi naman masama ang Elder Bay mo dahil kaya niyang tiisin ng matagal si Luisito, sagot ni Farley. Sa oras na ito, sinabi ni Alvin, Tanya, patayin mo ang tatlong lalaki mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom at kunin mo ang kanilang mga spatial rings. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, karamihan sa mga tao, kasama na si Brody, ay narinig ang kanyang mga salita. Sagot ni Tanya. Isang nakakapangilabot na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, dahilan para biglang bumaba ang temperatura sa paligid. Para bang biglang dumating ang taglamig. Hindi pinansin ni Brody ang mga salita ni Alvin noong una. Hindi nagtagal ay pinagsisihan niya ito. Hindi. Habang lumalabas ang malamig na enerhiya sa katawan ni Tanya, pakiramdam ni Brody ay parang nanigas siya. Natarante siya at sinimulang gamitin ang kanyang celestial origin energy para makayanan ang lamig. Bagamat nagawa niyang pigilan ang lamig, natuklasan niya agad na ang tatlong tao mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay naging mga eskultura ng yelo. Ang nakakatakot ay ang mga bitek na nabubuo sa mga eskultura ng yelo. Pumutok. Sa isang kisap mata lang, ang tatlong eskultura ng yelo ay nabasag at naduraj ng pira-piraso. Labis na hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Brody nang makita niyang patay na ang tatlo. Swoosh! Swoosh! Bigla, nakita ni Brody ang tatlong spatial rings na lumilipad lampas sa kanya papunta sa palad ng babaeng nakaputi na nakatayo sa tabi ng binata na nakakulay lila. Kapatid na Alvin. Bago pa man bumalik sa katinoan ang lahat, ibinigay ni Tanya ang tatlong spatial ring kay Alvin. Napakaganda ng kanyang boses. Mahirap paniwalaan na siya rin pala ang taong marahas na pumatay sa tatlong lalaki sa isang kisap mata lamang. Inangkin ni Alvin ang tatlong spatial rings, hindi pinansin ang gulat na ekspresyon sa mukha ng nakasaksi. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata nang sumigaw siya, tulad ng inaasahan, nandito na. 2,772. Perlas ng lumulutang na imahe. Matapos angkinan ni Alvin ang pagmamayari ng spatial ring na pagmamayari ni Shane, ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, natuklasan niya ang ilang floating image pearl dito. Pumili siya ng isa sa mga ito batay sa mga imahe ng salamin na ipinapakita. Hindi mahaba ang mga imahe sa salamin, ngunit malinaw na ipinakita nito ang anyo ni na Alvin at Tanya. Hindi nakasuot ng sombrero o belo si Tanya kaya ang kanyang magandang mukha na nagpapakupa sa paligid kung ikukumpara ay kitang-kita. Kaya pala nakatitig pa rin kay Tanya ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom kahit na nakatago ang mukha nito. Nakita na pala niya ang mukha nito sa pamamagitan ng floating image pearl na naitala ni Lindan. Sa sandaling dumating si Shane, ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ay tahasang nakatitig ito kay Tanya. Dahil dito, nakaramdam si Alvin na may mali. Kung si Linden iyon, hindi siya magugulat dahil nakita na ni Linden ang hitsura ni Tanya noon. Sa kanyang palagay, kahit na sinabi ni Linden kay Shane ang tungkol sa kagandahan ni Tanya, hindi pa rin mawawala ang lahat ng kontrol ni Shane dahil hindi pa nakikita ni Shane ang tunay na anyo ni Tanya.
Sa huli, napagpasyahan niya na nakita ni Shane ang mukha ni Tanya sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan tulad ng isang floating image celestial talisman o isang floating image pearl. Dahil ang floating celestial talisman ay maaari lamang gamitin ng isang beses, pinaghihinalaan ni Alvin na gumamit si Linden ng isang floating image pearl upang makuha ang tunay na anyo ni Tanya bago siya tumakas dala ang drifting light at shadow talisman. Tama nga ang kanyang haka-haka. Mabuti na lang at hindi maaaring kopyahin ang floating image pearl. Kung hindi, kung ikakalat ang recording, magdudulot ito ng maraming problema, naisip ni Alvin habang itinatabi ang spatial ring. Hindi niya alam na sa kasalukuyan, ang tunay na anyo ni Tanya ay kumalat na sa Cloudy Rock Celestial Kingdom sa anyo ng mga imahe. Nakita na ng lahat ng mamamayan ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ang maladiwata na anyo ni Tanya. Putok. Bago pa man bumalik sa katinoan ang mga tao matapos patayin ni Tanya ang tatlong lalaki mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom, nagbanggaan sina Luisito at ang matandang lalaki, isang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit at ang nasasakupan ni Brody, ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom. Pareho silang lumipad paatras at bumalik sa tabi ng kanilang mga amo. Ang bilis at distansya na kanilang narating pabalik sa kanilang mga amo ay halos pareho, na nagpapahiwatig na ang kanilang lakas ay kapantay ng isa't isa. Tumigil sila sa pakikipaglaban dahil wala nang dahilan para makipaglaban. Tutal, ang tatlong tao mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay namatay na at ang kanilang lakas ay pantay na nagtugma. Kamahalan, ang ika-9 na prinsipe, pantay ang ating laban, mahinang sabi ng matanda pagkatapos niyang bumalik sa tabi ni Brody. Medyo maasim ang kanyang ekspresyon dahil buong kumpiyansa niyang ipinahayag na matatalo niya si Luisito, ang pinakamataas na ranggo sa langit na overarching heavenly supreme celestial, kasunod ni Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Maliwanag na walang batayan ang kanyang kumpiyansa dahil hindi niya matatalo si Luisito. Sa kabilang banda, nang bumalik si Luisito sa tabi ni Farley, nanatiling tahimik siya. Tiningnan lamang niya ang matandang nakatayo sa likuran ni Brody ng alerto, na parang biglang aatake muli ang matandang lalaki. Farley, hindi ko inaasahan na ganito ka pala kaswerte na makahanap ng ganito kalakas na makapangyarihang nilalang, mahinang sabi ni Brody habang nakatingin kay Farley. Oo, mas mabuti na ito kumpara sa iyo na umaasa pa rin sa iyong ama, walang tonong sabi ni Farley. Sa kabila ng walang pakialam na tono, malinaw na kinukutya niya si Brody. Kung tutuusin, ang matandang lalaki ay ibinigay kay Brody ng kanyang ama, ang emperador ng Mystical Wave Celestial Kingdom, upang protektahan ito. Nang marinig ang mga salita ni Farley, ang mga nanood ay nagsimulang palihim na mag-usap-usap. Bagamat narinig ko na ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay nakahanap na ng isang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit na mananatili sa kanyang tabi, inakala kong karaniwan lamang ang makapangyarihang nilalang na ito. Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Ako rin. Sinasabing ang matandang lalaki na nasa tabi ng ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom ay isa sa tatlong nangungunang heaven rank overarching heavenly supreme celestial sa imperial family ng Mystical Wave Celestial Kingdom. Kahit na noon, ang tauhan ng ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay kapantay pa rin ng ganoong tao. Malinaw na inakal ng mga nakamasid na si Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay may mahusay na mata sa talento at nakahihigit kay Brody, ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom. Nang marinig ni Brody ang usapan sa kanyang paligid na nagkukumpere sa kanya kay Farley, naging hindi maganda ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tiningnan niya si Farley nang may pagmamaliit bago ibinaling ang kanyang atensyon kay Alvin. Inakala niyang mahina at madaling apihin si Alvin kaya nagtanong siya sa medyo bastos na tono, "Sino ka? Paano mo hinayaan na may pumatay sa pinsan ko?" Nang maharap sa tanong ni Brody, hindi na lang siya pinansin ni Alvin. Naging tensyonado ang kapaligiran, at lalong naging hindi maganda ang ekspresyon ng mukha ni Brody. Lumingon si Alvin upang ngumiti kay Tanya at sinabing, "Tanya, mamili na tayo." Pagkatapos niyang magsalita, hindi man lang niya inisip na sulyapan si Brody bago niya inakay palayo si Tanya.
Kahit si Tanya ay hindi sumulyap kay Brody. Nang makita ito, sinundan din ito ni Farley at Luisito. Gayunpaman, bago umalis si Farley, tiningnan niya si Brody nang may kahulugan at sinabing, "Brody, may mga taong hindi mo kayang saktan ang damdamin." Galit na galit si Brody. Namula ang kanyang kutis habang nanginginig ang kanyang katawan. Gayunpaman, dahil nakita niya kung gaano kalakas si Luisito at hindi siya sigurado kung may makapangyarihang pinagmulan si Alvin, ang tanging nagawa niya ay pigilan ang kanyang galit. Kung tutuusin, madaling mapigilan ni Luisito ang matandang lalaki sa kanyang tabi. Natauhan na lamang ang mga nanood nang mawala sa paningin nila si Alvin at ang iba pa. Sila ay nagulat at hindi makapaniwala. Sino ang binata na nakasuot ng lila? Ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay tila magalang sa binata na nakasuot ng lila. Bago siya umalis, sinabi pa niya sa ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom na ang binata na nakasuot ng lila ay hindi isang taong kayang saktan ng ika-9 na prinsipe. Tama ka. Marami sa mga nanood ang interesado kay Alvin. Hindi ba't ang binata na nakasuot ng lila ay nasa mansyon ni Haring Chin sa ating Cloudy Rock Celestial Mansion? Siya si Alvin, tama. Bakit niya kasama ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom? Bulong ng isang binata, halatang naguguluhan. Siya ay walang iba kundi si Jonas, ang anak ng gobernador ng county ng Soaring Wind County. Siya rin ang unang runner-up para sa martial competition ng 16 na counties na ginanap sa mansyon ni Haring Chin. Ang Cloudy Rock Celestial Kingdom ay nagdala ng 30 batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang upang lumahok sa Wasteland Grand Contest. Si Jonas at ang pangalawang runner-up sa martial competition ng 16 na counties, si Jinyang mula sa Fair Mountain County, ay kabilang sa 30 kinatawan mula sa mansyon ni Haring Chin. Sa pangunguna ng emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, sila ay pumunta sa Wasteland kasama ang mga tao mula sa mansyon ni Haring Chin. Sino ang babaeng nakasuot ng puting damit na tila nakikinig sa bawat sinasabi ni Alvin? Napakalakas niya kaya madali niyang napatay ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom at ang dalawa nitong nasasakupan. Bukod pa rito, pinatay niya sila sa harap ng ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom na nababalitang isang peak great overarching golden celestial. Malamang na ang babaeng nakasuot ng puting damit ay isang overarching heavenly supreme celestial. Naisip ni Jonas sa sarili. Natural lang na pamilyar si Jonas kay Alvin. Kung hindi dahil kay Alvin na dumating malapit sa pagtatapos ng martial competition ng 16 na county, siya sana ang nanalo. Hindi siya nagalit dahil alam niyang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya. Pagkatapos ng kompetisyon, tumakas si Alvin at hindi na matagpuan. Naawa siya na hindi makakasali si Alvin sa Wasteland Grand Contest dahil sigurado siyang magtatagumpay si Alvin sa Wasteland Grand Contest. Malamang na mapipili si Alvin na sumali sa isa sa 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland. Sino ang mag-aakala na makakasalubong ko si Alvin paglabas ko para magpaayos ng buhok, naisip ni Jonas sa sarili. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa tirahan na inihanda ng Taiyi Celestial Sect para sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Gusto niyang sabihin kay Shinyo, na pumunta rin sa Taiyi City, ang tungkol sa kanyang pakikipagtagpo kay Alvin. Samantala, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa tirahang tinitirhan ng Cloudy Rock Celestial Kingdom sa Taiyi City. Patay na ang ika-6 na prinsipe. May nakatuklas na ang soul pearl ng ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay nabasag na. 2,773. Si Shane, ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ay maalay at walang mabuting ugali. Gayunpaman, dahil sa kanyang matatalinong pananalita, siya ay lubos na pinapabore ng emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Bukod dito, dahil wala siyang interes na pumalit sa trono, mayroon din siyang magandang relasyon sa iba pang mga prinsipe. Gayunpaman, 5 araw matapos dumating ang mga tao mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom sa Taiyi City, biglang nabasag ang kanyang soul pearl. Patay na ang ika-6 na prinsipe. Ang pagkamatay ni Shane, natural lang, ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa tirahan ng Cloudy Rock Celestial Kingdom na inayos ng Taiyi Celestial Sect.
Hindi lamang ang emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ang nagalit, kundi pati na rin ang mga prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Agad na nagutos ang emperador ng masusing investigasyon sa pagkamatay ni Shane. Naging abala ang mga prinsipe at miyembro dahil dito. Dahil sa tulong ng mga prinsipe, mabilis na nalaman ang sanhi ng pagkamatay ni Shane. Ang pagkamatay ng ika-6 na prinsipe ay may kaugnayan sa magandang babaeng hinahanap niya nitong mga nakaraang taon. Dati, nagpakita si Linden ng isang floating image pearl na nagpapakita ng dalawang tao. Isa sa kanila ay ang babaeng hinahanap ng ika-6 na prinsipe. Nasa mga larawan siya na laganap na kumakalat sa Cloudy Rock Celestial Kingdom. Ang isa pang tao ay isang binata. Isa sa mga nasasakupan ng ika-6 na prinsipe ang nagsabing may nakakita sa binata sa imahe ng salamin. Dahil dyan, dinala ng ika-6 na prinsipe si Linden upang hanapin ang binata. May nakasaksi sa pagpatay sa ika-6 na prinsipe, si Linden, at isa pang lalaki sa mga lansangan ng lungsod ng Taiyi. Ang taong pumatay sa kanila ay isang babaeng nakasuot ng puting damit na may sombrero at belo. Ang babaeng nakasuot ng puting damit ay pinaghihinalaang siyang babaeng nasa salamin dahil nakilala ni Linden ang binata na nakasuot ng lila sa tabi niya. Ang Cloudy Rock Celestial Kingdom ay isa lamang intermediate rank Celestial Kingdom, ngunit nang sila ay magtulungan, nakakalap sila ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon sa loob lamang ng maikling panahon. Ang taong pumatay sa aking ika-6 na anak ay ang mga tao ng ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom ay nagbalak na protektahan ang aking anak ngunit ang kanyang tauhan ay pantay na katapat ng tauhan ng ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bukod doon, ang babaeng nakaputi ay mas malakas din kaysa sa ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom. Nang malaman ni Leonard, ang emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ang nangyari, dumilim ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay na parang magpapatuloy siya sa isang malaking pagpatay. Sa ilalim ng pangunahing upuan ni Leonard, may ilang taong nakatayo roon. Isa sa kanila ang tumingin kay Leonard, hindi mapakali, habang nagtatanong, "Kamahalan, ano ang dapat naming gawin tungkol sa bagay na ito? Ano ang dapat nating gawin? Ano ang maaari nating gawin?" Malamig na sabi ni Leonard habang nakatitig sa laki, "Hindi mo ba narinig? Ang salarin ay ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial at ang kanyang mga tao. Kahit ang ika-9 na prinsipe ng Mystical Wave Celestial Kingdom ay walang magawa. Ano sa tingin mo ang magagawa natin?" Nang marinig ang mga salita ni Leonard, nanatiling tahimik ang lalaki, wala siyang nasagot. Sa katunayan, ang kabilang panig ay hindi isang taong hindi nila kayang saktan ang damdamin. Sa isang patio malapit sa pangunahing bulwagan kung saan naroon si Leonard at ang iba pa, nakilala ni Shinyo, ang pamangkin ni Haring Chin, si Jonas, isa sa mga kalahok sa Wasteland Grand Contest na pinili ng mansyon ni Haring Chin. "Jonas, may problema ba?" Tanong ni Shinyo na may pagtataka. Bagamat wala siyang gaanong malapit na relasyon kay Jonas, pareho silang naglakbay ng magkasama mula sa mansyon ni Haring Chin patungo sa lungsod ng Taiyi. Dahil doon, nakapag-usap sila ng marami habang naglalakbay. Tanong ni Jonas, "Shinyo, base sa pagkakaalam ko, matalik kayong magkaibigan ni Alvin, di ba?" "Alvin?" Isang sabik na ekspresyon ang agad na lumitaw sa mukha ni Shinyo pagkarinig niya sa mga salita ni Jonas. Nagmamadali siyang nagtanong, "Jonas, may balita ka ba tungkol kay Alvin?" Labis siyang nag-aalala tungkol kay Alvin simula nang makatakas si Alvin mula sa mansyon ni Haring Chin gamit ang Shadow Void Escaping Talisman. Natural lang na puno siya ng pananabik at pagkabalisa ngayong nabanggit ni Jonas si Alvin. "Kilala mo ba ang binata sa tabi ng babaeng nakaputi na pumatay sa ika-6 na prinsipe at 2 sa kanyang mga tauhan?" Patuloy na tanong ni Jonas sa halip na sagutin ang tanong ni Shinyo. "Oo." Tumanggaw si Shinyo. Sinasabing ang binata ay isa sa 2 taong ipinapakita sa floating image pearl na ibinigay ni Linden sa ika-6 na prinsipe. Nang makita ang binata, hinanap ng ika-6 na prinsipe ang binata.
Sinasabing ang binata at ang babaeng nakaputi ang siyang mga taong hinahanap ng ika-6 na prinsipe sa Cloudy Rock Celestial Kingdom, sagot ni Shinyo. Alam mo ba na ang binata ay si Alvin? Tanong muli ni Jonas. Ano? Ang binata na katabi ng babaeng nakaputi ay si Alvin. Nabigla si Shinyo sa revelasyon. Bagamat hindi pa niya nakikita ang mga larawan ng binata o ng babaeng nakaputi, batay sa mga narinig niya, hinulaan niya na ang binata ay may kilalang pinagmulan. Narinig din niya na ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay lubos na magalang sa binata. Bukod dito, narinig din niya na ang babaeng nakaputi ay isang overarching Heavenly Supreme Celestial. Paano siya hindi mabibigla pagkatapos marinig ang mga salita ni Jonas? Umiling siya habang sinasabing, paano ito posible? Shinyo, naroon ako noong pinatay ng babaeng nakaputi ang ika-6 na prinsipe at ang 2 niyang tauhan. Nakita ko rin si Alvin, seryosong sabi ni Jonas. Natahimik si Shinyo. Kahit parang malayong mangyari, naisip niya na posible rin naman. Gusto kong bisitahin ang tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom na inayos ng Taiyi Celestial Sect. Agad siyang nakapagdesisyon. Kailangan niyang kumpirmahin kung ang binata may Soaring Dragon Celestial Kingdom ay si Alvin nga. Pagkatapos ng maraming taon, gusto niyang makita mismo ng kanyang mga mata na ligtas ang kanyang kaibigan. Si Shinyo ay isa lamang mula sa mansyon ni Haring Chin sa ilalim ng pamamahala ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Hindi siya isang prinsipe at pamangkin lamang ni Haring Chin. Kaya naman, medyo mahirap para sa kanya na magayos ng isang pagpupulong kasama ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Gayunpaman, nagbunga ang kanyang pagtitiyaga. Sa wakas ay nagawa niyang kontaken si Farley at nagayos ng isang pagpupulong kasama ito nang sabihin nitong kaibigan niya si Alvin. Nang sa wakas ay nagkita sila, pinag-aralan ni Farley si Shinyo, kaibigan ka ba talaga ni Brother Darfield? Natural lang, hindi niya dadalhin si Shinyo para makipagkita kay Alvin ng direkta bago niya mapatunayan na si Shinyo ay tunay na kaibigan ni Alvin. Tutal, binigyan niya ng malaking importansya si Alvin dahil si Alvin ang magdedesisyon kung makakaupo ba siya sa trono ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Si Alvin ay isang malakas na powerhouse na isa ring kilalang celestial alchemist na kayang pinuhin ang overarching heaven peel. Magiging madali para sa kanya ang sumali sa Martial Dragon Celestial Sect. Kapag sumali na si Alvin sa Martial Dragon Celestial Sect at umangat ang ranggo, isang salita lang ang kailangan niya para gawin si Farley na susunod na emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kamahalan, ang ika-13 prinsipe, kung ang tinutukoy mong kapatid na Darfield ay Alvin at ganito ang hitsura, walang duda na kaibigan ko siya, sabi ni Shinyo habang ipinapakita ang larawan ng isang binata kay Farley. Ang larawan ay isang gwapong binata na may matataas na kilay at matingkad na mga mata. Mayroon siyang kakaibang anyo. Sa isang sulyap pa lang, masasabi na ni Farley na ang binata sa larawan ay walang iba kundi si Alvin. Dahil dito, ibinaban ni Farley ang kanyang pagiging alerto at naging magalang. Nakangiting nagtanong siya, paano kita dapat tawagin, kapatid? Maaari mo akong tawaging Shinyo, agad na tugon ni Shinyo. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Tutal, ang kanyang pinagmulan at katayuan ay mas mababa kaysa kay Farley. Kapatid na Shinyo, dahil kaibigan ka ni kapatid na Darfield, dadalhin kita agad sa kanya, sabi ni Farley nang hindi nag-aksaya ng oras. Habang dinadala ni Farley si Shinyo papunta sa patio ni Alvin, isang hindi imbitadong panauhin ang lumitaw sa patio ni Alvin. Ang hindi imbitadong panauhin ay walang iba kundi si Huxley, ang kaliwang tagapangalaga ng Taiyi Celestial Sect. Tila hindi nagulat si Alvin sa biglaang paglitaw ni Huxley. Nagtanong siya, nabalitaan kong nagkaroon ng malaking tagumpay si Guardian Huxley kamakailan at naging isang 7-star Celestial Duke, tama ba? Celestial Alchemist Darfield, hindi ko akalain na narinig mo na rin pala ang tungkol dito. Ngumiti si Huxley. Magalang din niyang tinrato si Alvin, oo nga. Sinuwerte ako at nagkaroon ng tagumpay. Sa kasalukuyan, ang Taiyi Celestial Sect ang pinakamalakas na sekta sa kaparangan. Kung magbabago ang isip mo, tatanggapin ka ng Taiyi Celestial Sect ng bukas palad. Salamat sa iyong kabaitan, Guardian Huxley, ngunit nakapagdesisyon na ako.
Umiling si Alvin habang magalang na tinanggihan si Huxley. Hindi nagulat si Huxley. Kumuha siya ng isang spatial ring at iniabot ito kay Alvin. Celestial Alchemist Darfield, sa loob ng spatial ring na ito ay mayroong kabuoang 38 set ng mga medicinal herbs. Ito ang mga sangkap para sa pagpino ng overarching heaven pills. Depende sa iyong kakayahan, ilang overarching heaven pills ang magagawa mong pinoin gamit ang mga sangkap na ito. Ang ating Taiyi Celestial Sect ay nangangailangan lamang ng 100 table tasks. Kung may sobra, maaari mo itong ituring na gantimpala, sabi niya nang nakangiti. 2,774. Para sa 38 set ng mga sangkap, 100 overarching heavenly pills lang ang kailangan mo para pinuhin ko. Nagulat si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Huxley. Pakiramdam niya ay kulang pa ang hinihingi ni Huxley. Masama ba ang tingin niya sa kakayahan kong magpino? Iniisip ba niya na hindi ko kayang magpino ng ganoon karaming tableta gamit lamang ang 38 set ng sangkap? Sa unang pagsubok ni Alvin na pinuhin ang overarching heaven pill, 3 tableta lamang ang nagawa niyang pinuhin. Gayunpaman, kung susubukan niya ulit at sa pamamagitan ng pagsasanay, tiwala siyang makakapag-ayos siya ng 5 tableta o higit pa. Mas tataas lamang ang antas ng tagumpay habang mas maraming beses niya itong pinipino. Bagamat masaya si Alvin na matanggap ang sobrang overarching heaven pills mula sa Taiyi Sect, hindi niya planong dayin sila gamit ang napakaraming tableta. Kaya naman, sinabi niya, magbibigay ako ng 120 overarching heaven pills para sa iyo. Nabigla si Huxley nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sa kanyang palagay, hindi dapat ganoon kataas ang antas ng tagumpay ni Alvin sa pagpino ng mga tableta. Nang tangkaing patayin si Tanya, natuklasan niyang 3 tableta lamang ang matagumpay na pinino ni Alvin. Dahil dito, 100 overarching heaven pills lamang ang hiniling niya. Bukod dito, handa rin siyang magbigay ng kaunting espasyo kay Alvin para makipagtawaran. Sinabi ng sect leader ng Taiyi Sect na ang pinakamababang bilang ng overarching heaven pills na kailangang pinino ni Alvin ay 80. Hindi niya talaga inaasahan na hindi lamang hindi binawasan ni Alvin ang bilang ng mga tableta na kailangan niyang pinino, kundi sinabi pa niyang pipinuhin niya ang 120 tableta. Pagkatapos ng lahat ng impormasyong mayroon siya tungkol kay Alvin. Bukod dito, sinabi rin niya na hanggat pinino ni Alvin ang 100 tableta para sa Taiyi Celestial Sect, maaaring mapanatili ni Alvin ang sobra kung mayroon man. Maaaring tahimik na naibulsa ni Alvin ang 20 tableta kung hindi siya nagsalita. Alvin, seryoso ka ba? Huminga ng malalim si Huxley habang nakatingin kay Alvin. Alam kong napakababa ng success rate ng pagpino ng overarching heaven pills, maaaring hindi masyadong marami ang 100 table tasks. Gayunpaman, sigurado ka bang kaya mong pinoin ang 120? Bakit? Guardian Huxley, nagdududa ka ba sa kakayahan kong pinuhin ang 120 overarching heaven pills? Tumawa si Alvin. Guardian Huxley, dahil nasabi ko na, hindi ko nababawiin ang sinabi ko. Bumalik ka sa loob ng 10 araw, at bibigyan kita ng 120 table tasks. Tiningnan ni Huxley si Alvin ng mabuti bago niya tuluyang sinabi, Alchemist Darfield, kahit na kaya mong pinuhin ang 120 overarching heaven pills sa loob ng 10 araw, ako, si Huxley, ay ituturing kitang kaibigan mula ngayon. Isa siyang napakaprangka na tao. Nang makitang ganoon din si Alvin, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkakamag-anak. Natutuwa ako. Ngumiti si Alvin. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng patio. Kuya Darfield. Natural lang na masasabi ni Alvin na ito ay kay Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Bago pa man siya makasagot kay Farley, naglaho na lang bigla si Huxley matapos siyang mabilis na magpaalam. Alchemist Darfield, babalik ako sa loob ng 10 araw. Tuloy ka. Nang makuha ang pahintulot ni Alvin, pumasok si Farley sa looban. Noong una, bahagyang nagulat si Alvin nang makitang wala si Luisito kasama si Farley. Gayunpaman, natigilan ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang taong kasama ni Farley. Shinyo. Alvin.
Gama ng mukha ni Shinyo nang makita niya si Alvin. Ayos ka lang. Mabuti yan, mabuti yan. Pinaupo ni Alvin si Shinyo. Napakabait niya hanggang sa punto na kahit si Farley ay medyo nainggit dahil hindi pa naging ganito kainit ang pakikitungo ni Alvin sa kanya noon. Kasabay nito, mabilis siyang nagdesisyon na makipagkaibigan kay Shinyo mula sa Cloudy Rock Celestial Kingdom upang mapabuti ang kanyang relasyon kay Alvin. Ika-13 prinsipe, maupo ka rin. Sa wakas ay naalala ni Alvin na imbitahan si Farley na umupo. Bagamat malinaw na isa lamang itong huling naisip, hindi naman nalungkot si Farley. Dahil sa pagkakakilanlan ni Alvin, hindi siya magsasalita kahit papatayuin siya sa buong oras. Samantala, nagulat si Shinyo. Bagamat narinig niya mula kay Jonas na ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay lubos na magalang kay Alvin, nagulat pa rin siya nang masaksihan niya ito mismo. Nang imbitahan siya ni Alvin na maupo muna, tinitingnan niya ang ekspresyon ni Farley. Kahit gaano pa kakaibigan si Farley, sigurado siyang hindi pa rin magagalit si Farley dahil tila inuuna siya ni Alvin. Gayunpaman, taliwas sa kanyang inaasahan, tila hindi naman nagalit si Farley. Sa katunayan, tila uminit ng ilang degree ang tingin ni Farley nang tumingin siya sa kanya. Nang lumingon siyang muli kay Alvin, naramdaman niyang parang naging estranghero si Alvin. Labis na nausisa si Shinyo sa nangyari at sa mga nakasalubong ni Alvin matapos gamitin ang Shadow Void Escaping Talisman para makatakas mula sa mansyon ni Haring Chin. Kahit ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ay labis na gumagalang sa kanya. Para kay Alvin, si Shinyo ang una niyang kaibigan pagkatapos niyang umakyat sa overarching Spirit Heaven. Bagamat itinuring din niya si Farley bilang isang kaibigan, katotohanan na ang kanilang pagkakaibigan ay unang nabuo sa kapwa-benepisyo. Iba ito sa pagkakaibigan niya kay Shinyo. Sa kanyang puso, mas mahalaga pa rin si Shinyo kaysa kay Farley. Sa wakas, nagtanong si Alvin, Shinyo, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung bakit ka nandito. Sinundan ko ang tiyuhin ko at ang emperador ng Cloud Rock Celestial Kingdom dito. Kailangan nating magdala ng 30 kalahok para sa Wasteland Grand Contest. Mayroon tayong 2 kinatawan mula sa mansyon ni Haring Chin. Nakilala mo na sila dati. Sila ay sina Jonas at Jinyang, sagot ni Shinyo. Nakikita ko. Pagkatapos, nagpatuloy si Alvin sa pagtatanong, paano mo nalaman na nandito ako? Nagulat siya na natagpuan siya ni Shinyo. Kung tutuusin, lahat ng ito ay salamat kay Jonas. Pagkatapos, ikinwento ni Shinyo kung paano niya nalaman ang kinaroroonan ni Alvin at kung paano pinatay ng kasama ni Alvin ang ika-6 na prinsipe ng Cloud Rock Celestial Kingdom. Pagkatapos ng mahabang paghinto, tila may naalala si Shinyo. Mabilis niyang kinuha ang isang larawan at inilapag ito sa mesa para makita ni Alvin. Alvin. Ito ay. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Hindi niya inaasahan na si Shinyo ay magkakaroon ng larawan ni Tanya sa kanyang buong kaluwalhatian. Kahit na ito ay isang painting lamang, makikita pa rin ang kanyang kakaibang alindog at kagandahan. Samantala, nakaawang ang bibig ni Farley nang makita niya ang larawan. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkirot sa kanyang puso nang makita niya ang larawan kahit na hindi siya isang lalaking mahilig sa romansa o kagandahan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang babaeng ganito kaganda. Napaka-perpekto nito kaya nakakatakot. Paano mo nakuha ang larawang ito? Tanong ni Alvin nang may seryosong ekspresyon. Hiniling niya kay Tanya na magsuot ng belo at sombrero para itago ang kanyang anyo dahil alam niyang magdudulot ito ng gulo. Pinayagan niya itong patayin ang ika-6 na prinsipe ng Cloud Rock Celestial Kingdom at ang kanyang 2 tauhan dahil nakita nila ang paglitaw ni Tanya mula sa Floating Image Pearl. Dahil kinuha niya ang Floating Image Pearl, inisip niyang wala na siyang ibang dapat ipag-alala. Talagang hindi niya inaasahan na magkakaroon si Shinyo ng larawan ni Tanya. Naiisip na niya ang walang katapusang gulo na darating sa kanila kung ang mga larawan ni Tanya ay ikakalat sa Taiji City. Sa kasalukuyan, maraming tao mula sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan at mga matataas na ranggong kaharian ng kalawakan sa lungsod ng Taiji. Hindi rin kulang ang mga duke ng kalawakan. Sa mga taong ito, tiyak na maraming malalaswang lalaki.
ang larawang ito. Nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Alvin, agad na ipinaliwanag ni Shinyo na ang mga larawan ay laganap na kumakalat sa Cloud Rock Celestial Kingdom. Sa huli, sinabi niya, sa sandaling ito, dapat ay nalaman na ng emperador ng Cloud Rock Celestial Kingdom ang babaeng katabi mo na nakabelo at ang babaeng nasa larawan ay isang sombrero. Ang babaeng nasa larawan ay si Miss Tanya. Si Farley nakakaiwas lang ng tingin sa larawan ay muling nagulat. Baliw na baliw ang Shane na yan. Madilim ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ipapakita ni Shane ang hitsura ni Tanya sa ganitong paraan kung saan halos lahat ng tao sa Cloudy Rock Celestial Kingdom ay nakakita na ng mga larawan. 2,775. Bagamat hindi sumagot si Alvin sa tanong ni Farley, nahulaan ni Farley ang sagot batay sa reaksyon ni Alvin. Naisip niya, hindi ko inaasahan na ganito kagande si Miss Tanya. Tiyak na maaakit sa kanya ang sinumang normal na lalaki. Hindi nakakapagtaka na palagi siyang nakasuot ng belo at sombrero. Kung hindi, tiyak na maraming gulo ang makukuha niya. Bagamat matagal nang kilala ni Farley sina Alvin at Tanya, hindi pa rin niya hinubad ang kanyang belo at sombrero sa harap ni Farley. Dahil dito, wala siyang ideya kung ano ang hitsura ni Tanya. Kahit ngayon, bumibilis pa rin ang tibok ng kanyang puso kapag naiisip niya ang napakagandang mukha ni Tanya. Alvin, tumingin si Shinyo kay Alvin nang may seryosong ekspresyon habang sinasabi, ang emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay talagang galit na galit dahil hinayaan mo siyang patayin ang ika-6 na prinsipe at ang iba pa. Dahil sa relasyon mo sa ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, maaaring hindi kanya hayagang guluhin, ngunit walang duda na maaari siyang gumamit ng maraming palihim na paraan upang guluhin ka. Lumipat ang kanyang mga mata kay Farley bago ito tumungo sa larawan sa mesa. Ang tao sa painting ay walang kapintasang maganda na kaya niyang paluhudin ang isang buong bansa. Halimbawa, ang emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay maaaring ilantad ang tao sa larawan. Sa oras na iyon, malalaman ng lahat na mayroong isang kakaibang kagandahan sa tabi mo. Natatakot ako na maraming matataas na opisyal mula sa 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland ang magnanasa sa kanya. Nang marinig ito, dumilim ang ekspresyon ni Alvin. Samantala, napagtanto rin ni Farley ang tindi ng sitwasyon. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang mariing sinabi, bibisitahin ko ang tirahan ng Cloudy Rock Celestial Kingdom at babalaan ang emperador. Kung maglalakas loob silang ilantad si Miss Tanya, hindi ko sila hahayaang makalusot. Gayunpaman, sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya talaga kayang takutin ang isang emperador ng isang intermediate rank na Celestial Kingdom. Gayunpaman, maaari niyang takutin ang mga taong nasa ilalim ng emperador. Ang pagpatay sa 1 o 2 prinsipe ay nasa loob pa rin ng saklaw ng kanyang mga kakayahan. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang umalis. Hindi pinigilan ni Alvin si Farley, masyado siyang abala sa paghahanap ng solusyon sa problemang ito. Malakas ang kutob niya na naipakalat na ng emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ang mga larawan ni Tanya at ang impormasyon na kasama niya ang Soaring Dragon Celestial Kingdom. Tunay ngang tama si Alvin. Pagkalabas pa lang ni Farley, nakarinig na siya ng maraming talakayan tungkol sa mga larawan ni Tanya. Nakita mo na ba ang mga larawang kumakalat? Ang ibig mong sabihin ay yung isa sa napakagandang babae. Kung oo, nakita ko na sila. Nabalitaan ko pang ang nakatira siya sa tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nabalitaan kong malapit siya sa ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Para maging eksakto, mayroon siyang malapit na relasyon sa isa sa mga lalaking may malapit na relasyon sa ika-13 prinsipe. Nang marinig ang mga usapan sa kanyang paligid, naging malungkot ang ekspresyon ni Farley. May bahid ng pagnanais na pumatay ang lumabas sa kanyang katawan. Naisip niya na ang emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom ay talagang karapat-dapat mamatay. Sus Mariosep. Ang bilis talagang kumilos ng emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Sa tirahan ng Cloudy Rock Celestial Kingdom na inayos ng Taiyi Celestial Sect. Kamahalan, naipaalam ko na sa inyo na ang babaeng nakaportrait ay nasa Taiyi City at naninirahan sa tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom.
Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagulat sa emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Pagkatapos noon, isa-isang humakbang paarap ang mga nasasakupan ng emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom upang magulat sa emperador. Kamahalan, ang mga larawan ng babae ay kumalat na sa halos kalahati ng lungsod ng Taiyi. Karamihan sa mga taong iyon ay alam na siya ay nakatira kasama ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kamahalan, gaya ng inyong kahilingan, naidala ko na ang isa sa mga larawan kay Elder Teddy ng Martial Dragon Celestial Sect at ipinaalam ko sa kanya ang tungkol sa kinaroroonan ng babae. Kamahalan, nagdala rin ako ng isang larawan para kay Elder Chito mula sa Taiyi Sect. Nang marinig ang mga ulat ng kanyang nasasakupan, si Leonard, ang emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ay nagkaroon ng masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Mabuti, mabuti. Napakabuti. Gusto kong makita kung mapoprotektahan pa rin ng ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom ang babaeng iyon. Patuloy na bumulong si Leonard sa sarili, kung maglakas loob kang patayin ang anak ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Papanagutin kita sa kamatayan. Paano kung makapangyarihan ka at may malalakas kang kakampi? Sa tingin mo ba ay kaya mong kalabanan ang 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan? Kahit hindi ka mamatay, magiging laruan ka pa rin ng isa sa mga lalaking iyon. Sino ang nakakaalam na baka paghati-hatian pa nila kayo? Tila medyo nagalit siya habang bumubulong sa sarili. Malinaw na gusto niyang mamatay ang taong pumatay sa kanyang anak, si Shane, ang ika-6 na prinsipe ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Tanya. Tumawa siya ng may masamang hangarin habang patuloy na bumubulong sa sarili, tungkol naman sa binata na nakasuot ng lila. Maaaring hindi kita mapatay, pero duda ako na wala kang mararamdaman kung ang babaeng iyon ay magiging laruan ng iba. Nakakatakot ang ginawa ni Leonard, ngunit wala ni isa sa kanyang mga nasasakupan ang nang-ahas na magingay. Mapa si Elder Teddy mula sa Martial Dragon Celestial Sect, si Guardian Zhou mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, o si Elder Chito mula sa Taiyi Sect, kilala sila sa pagiging maalay. Tinatreto nila ang mga babae na parang mga laruan. Nagkataon lang na lahat ng 3 lalaki ay nasa Taiyi City. Kaya naman, hiniling ni Leonard sa kanyang mga tagapaglingkod na ipamahagi ang mga larawan ni Tanya at ibunyag ang kanyang kinaroroonan. Mas maingat niyang ipinamahagi ang impormasyong ito kina Teddy, Looper, at Chito. May ganito walang kagandahan sa mundong ito. Dapat akin siya. Akin lang siya at akin lang. Si Chito, isang elder ng Taiyi Celestial Sect, ay natuwa nang makita niya ang larawan ni Tanya. Kumislap ng malakas ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Hindi siya nag-aksaya ng oras at mabilis na nagtungo sa tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Matapos makita ni Elder Chito ng Taiyi Celestial Sect ang larawan ni Tanya, ang kanyang kalmadong mukha ay biglang namula ng husto. Ang uri ng madamdaming ekspresyon sa kanyang mukha ay puno ng pagnanasa. Kailangan ko ang babaeng ito. Napakagandang babae. Karapat-dapat siya sa akin, Looper, na personal ko siyang ihatid pabalik. Gayon din, sina Teddy, isang elder mula sa Martial Dragon Celestial Sect, at Looper, ang Guardian of the Thousand Spiders Celestial Sect, ay agad na kumilos nang makita nila ang larawan ni Tanya. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at nagsimula na ring maglakad papunta sa tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Sa paningin ng 3 lalaking ito, si Tanya ay parang isang pambihirang kayamanan na talagang kailangan nilang makuha. Gusto nilang lahat na mapasaatin siya. Samantala, abala rin ang mga tao sa lungsod ng Taiyi sa pag-uusap tungkol sa Tanya. Napakagandang babae. Mga langit. Sino ang mag-aakala na may ganito kagandang nilalang sa mundong ito? Nabalitaan kong galing siya sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Nabalitaan kong maganda ang relasyon niya sa ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kailan pa nagkaroon ng ganito kagandang kagandahan ang Soaring Dragon Celestial Kingdom? Hindi inaasahan. Akala ko alam ko na ang lahat tungkol sa bawat kaharian.
Kalahating araw lang ang itinagal ng lahat sa Tayi City para malaman ang tungkol sa isang napakagandang babae na nakatira kasama ang mga tao mula sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang kanyang larawan pa lang ay sapat na para maging mapatla ang paligid kung ikukumpara. Hindi rin naging mapayapa ang lahat sa tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Si Douglas, ang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay nabigla rin sa kagandahan ni Tanya. Nagtataka siya kung mapoprotektahan ba siya ni Alvin ngayong lumala na ang sitwasyon. Sino ang mag-aakala na ang babaeng laging nakasuot ng belo at sombrero sa tabi ni Farley ay napakaganda? Mukhang malapit na malapit siya sa binata na nakasuot ng lila sa tabi ni Farley. Ngayong nabunyag na ang kanyang anyo, tiyak na maraming gulo ang kanilang aakit. Napakabihirang kagandahan. Tiyak na pagnanasaan siya ng karamihan sa mga lalaki. Kung may kapangyarihan ako, aagawin ko rin siya. Gayunpaman, ang binata na nakasuot ng lila ay hindi pala biro. Iniisip ko kung mapoprotektahan niya ang babaeng iyon ngayong kumalat na ang balita tungkol sa kanya sa buong lungsod. 2,776. Sa kabila ng kamalayan na ang napakagandang babae sa larawan ay nasa tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom sa Tayi City, walang sinuman mula sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, kabilang si Douglas, ang emperador, ang nangahas na magkimkim ng anumang masasamang kaisipan. Una sa lahat, ang binata na nakasuot ng lila na laging nasa tabi ng babae ay masyadong misteryoso. Walang sino man ang lubos na makakapagpatunay sa kanyang pinagmulan, kaya naman, hindi nila ito pinanggahason na saktan siya ng walang ingat. Pangalawa, dahil ang mga larawan ng babae ay nakakalat sa buong lungsod ng Tayi, tiyak na may mga eksperto mula sa 3 pangunahing sekta ng langit ng kaparangan na interesado sa kanya. Alam nilang wala silang kapantay sa mga ekspertong ito. Dahil sa mga kadahilanang ito, kahit na nagkakagulo ang tirahan, medyo mapayapa ang looban nina Alvin at Tanya. Gayunpaman, ito ay katahimikan lamang bago ang bagyo. Same time na sinabi ni Farley na kakabalik lang galing sa labas, kapatid na Darfield, ang mga larawan ni Miss Tanya ay kumalat na sa buong lungsod ng Tayi. Hindi mahirap harapin ang mga matataas na ranggong kaharian ng mga langit, ngunit ang problema ay nasa 3 pangunahing sekta ng mga langit ng kaparangan. Magiging mahirap silang harapin. Medyo hindi maganda ang ekspresyon ni Shinyo nang sabihin niya, hindi ko inakalang kikilos ng ganito kay Terminado at kabilas ang Emperor ng Cloudy Rock Celestial Kingdom. Bagamat hindi siya sigurado sa relasyon ni Alvin kay Tanya, kahit papaano, sigurado siyang magkaibigan sina Alvin at Tanya. Dahil dito, ayaw niyang may mangyaring masama sa kaibigan ni Alvin. Ang kaibigan ni Alvin ay kaibigan din niya. Pagkatapos magsalita ni Farley, bago pa man makasagot si Alvin, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas. Ako si Elder Chito mula sa Tayi Celestial Sect. Dalhin ninyo agad sa akin ang babaeng nasa larawan. Nanlaki ang mga mata ni Farley at nalungkot. Ang Elder ng Tayi Celestial Sect. Bulong niya sa sarili, sa pagkakaalam ko, ang mga elder ng Tayi Celestial Sect ay mga Celestial Duke. Kung ang taong ito ay talagang si Chito, siguradong isa siyang Celestial Duke. Duke ng langit. Kahit sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, isang mataas na ranggong Celestial Kingdom, wala pa ring Celestial Duke. Ang pinakamalakas na tao sa kaharian ay isa lamang peak overarching Heavenly Supreme Celestial. Ang Celestial Duke ay isang malaking banta sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Ang elder ng Tayi Celestial Sect ay isang Celestial Duke. Nang marinig ang mga salita ni Farley, lumala ang ekspresyon ni Shinyo. Bahagyang nag-alala ang kanyang mga mata. Bagamat inaasahan niyang may ilang eksperto mula sa 3 pangunahing Celestial Sect na hahanapin si Tanya, hindi niya inaasahan na ang unang taong hahanap ng gulo ay isang Celestial Duke. Ang elder ng Tayi Celestial Sect. Si Alvin, na nanatiling kalmado sa lahat ng oras, ay sa wakas ay nagpakita ng bahagyang pagbabago nang marinig niya ang dumadagandong na boses mula sa labas ng tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom na inayos ng Tayi Celestial Sect. Sa sandaling ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na damit, katamtaman ang pangangatawan at ordinaryong anyo ang nakatayong hindi gumagalaw na parang estatwa sa labas ng tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom.
Sa kabila ng kanyang anyo, mayroon pa rin siyang marangal at maringal na anyo. Sa sandaling ito, ang dating walang laman na patio ay unti-unting napuno ng mga taong naakit ng kaguluhan. Kabilang sa mga taong ito, naroon ang mga makapangyarihang tao na wala pang 100 taong gulang, ilang prinsipe, at ang kanilang mga nasasakupan. Elder ng Taiyi Celestial Sect. Base sa aking kaalaman, kahit ang pinakamahinang elder ng Taiyi Celestial Sect ay isang one basic Celestial Duke. Sa madaling salita, ang taong ito ay tiyak na isang Celestial Duke. Sino ang mag-aakala na matapos malantad ang babaeng nasa tabi ng binata na nakasuot ng lila at ang ika-13 prinsipe, ang nakatatanda ng Taiyi Celestial Sect ang mauuna? Isang elder lang ng Taiyi Celestial Sect ang madaling makakasira sa buong Soaring Dragon Celestial Kingdom. Base sa aura niya, walang duda na isa siyang Celestial Duke. Karamihan sa kanila ay naghihintay na dumating si Douglas, ang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, bago nila batiin ang elder ng Taiyi Celestial Sect. Hindi pa rin dumarating ang kamahalin. Paano kung magwala ang matanda mula sa Taiyi Celestial Sect dahil sa tingin niya ay wala tayong respeto at patayin tayo? Nag-aalala pa rin ang lahat ng may marinig na boses mula sa mansyon. Elder Chito, salamat sa pagdalo mo sa amin. Pasensya na sa pagiging mabagal ko sa pagtanggap sa iyo. Sa sandaling ito, lumitaw si Douglas na nakasuot ng balabal na dragon kasama ang ilang kalalakihan. Magalang siyang nagbigay galang sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na damit. Pagbati, nakatatandang Chito. Pagkatapos noon, ang mga taong nagtipon sa harapan ng bakuran ay yumuko at sabay-sabay na binati ang lalaking nakadilaw na nasa katanghaliang gulang. Tumingin si Chito kay Douglas at nagsalita sa tonong walang paggalang, ikaw ba ang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom? Oo, mabilis na sagot ni Douglas habang bumaantong hininga. May chismis na si Leonard, ang emperador ng Cloudy Rock Celestial Kingdom, ay tuso. Sino ang mag-aakala na ipapaalam niya sa mga eksperto mula sa mga pangunahing Celestial Sect bago niya ipakalat ang mga larawan ng babae sa Taiyi City? Nabalitaan din ni Douglas ang tungkol kay Chito. Isa siyang maalay na tao na hindi mabubuhay ng walang babae. Gayunpaman, hindi pa rin niya inaasahan na si Chito ang unang darating. Matapos itong pag-isipan, natitiyak niyang sadyang pinlano ito ni Leonard. Kung hindi sana darating ng ganito kabilis si Chito. Itinaas ni Chito ang kanyang kamay at ipinakita ang larawan sa kanyang kamay habang mariing sinabi, sigurado akong narinig mo ang sinabi ko kanina. Dalhin mo agad sa akin ang babae. Ang larawan ay nagpapakita ng isang babae na may maganda at walang kapintasang mga katangian. Bukod dito, ang kanyang figure ay lubos na kaakit-akit. Ang larawan ay lubos na parang totoong buhay. Bagamat karamihan sa mga taong naruroon ay nakakita na ng larawan, ang kanilang mga puso ay patuloy pa ring kumakabog nang makita nilang muli ang larawan. Elder Chito, ako. Medyo hindi mapakali na sabi ni Douglas, sinusubukang ipaliwanag ang kanyang mga problema. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Douglas ang kanyang mga salita, isang mahina at parang dalaga na boses ang umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon. Chito, ang bilis mo talagang kumilos. Kung dumating ako ng medyo huli, malamang nabihag mo na ang kagandahan. Swoosh! Sus Mariosep! Isang figure ay na kumilos ng kasing bilis ng hangin ang lumitaw malapit kay Chito. Ilang sandali lang, isang pangungutya ang narinig habang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang magaspang at masiglang boses. Akin na ang gandang iyan. Pwede kayong mag-jogging. Pagkatapos, isang matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan ang lumitaw sa harap ng lahat. Looper. Teddy. Nang makita ang dalawang individual na sunod-sunod na lumitaw, dumilim ang ekspresyon ni Chito. Hindi niya inaasahan na darating din ang dalawang taong ito. Ang isa ay isang tagapangalaga ng Thousand Spider Celestial Sect, at ang isa ay isang elder ng Martial Dragon Celestial Sect. Higit sa lahat, ang dalawang bagong dating ay mga Celestial Duke na katulad niya. Bagamat alam niyang ang dalawang taong ito ay nasa Taiyi City din at may hilig din sa magagandang babae na tulad niya, hindi niya inaasahan na kikilos din sila ng ganoon kabilis. Looper. Teddy.
Nang marinig ang mga salita ni Chito, nanlaki ang mga mata ni Douglas, at isang takot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Pati ang dalawang taong ito ay dumating na. Bagamat hindi pa niya nakikita sina Looper o Teddy noon, marami na siyang narinig tungkol sa kanila. Si Looper, isang Guardian Elder ng Thousand Spiders Celestial Sect, ay isang Celestial Duke. Si Teddy, isang Elder ng Martial Dragon Celestial Sect, ay isa ring Celestial Duke. Sa tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan, mayroong 5 eksperto na may matinding pagkagusto sa magagandang babae. Sino ang mag-aakala na 3 sa 5 ang lilito ngayon? Bumantong hininga si Douglas sa loob-loob. Gayunpaman, ang babaeng kasama ang binata na nakasuot ng lila ay talagang walang kapintasan sa lahat ng aspeto. Lahat ng normal na lalaki ay maaantig sa kanyang hitsura. Ang dalawa pa ay dapat na wala sa lungsod. Kung hindi, walang duda na 5 ang nandito sa halip na 3 tao. Nahirapan si Douglas na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Tutal, 3 Celestial Duke ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Bukod dito, sa sandaling ito, lahat ng 3 Celestial Duke ay nakatitig sa kanya ng mataman. Ang pressure na kanyang naramdaman ay parang 3 bundok ang dumidiin sa kanya, dahilan para makaramdam siya ng pagkasakal. 2,777. Mga Ginoo, ako. Si Douglas, ang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom at isang heaven rank overarching heavenly supreme celestial, ay nahirapan sa pressure na ibinibigay ng 3 Celestial Dukes. Sinusubukan niyang hanapin ang mga salita para maipahayag ang kanyang pag-aatubili at pangamba dahil sa misteryoso at malamang, kahangahangang pinagmulan ni Alvin. Handa siyang sabihin sa 3 Celestial Dukes na kahit si Crystal, ang huling direktang disipulo ng dating sect leader ng Thousand Spiders sect leader at ang nakababatang kapatid na babae ng kasalukuyang sect leader, ay hindi nang ahas na kumilos ng pabaya laban kay Alvin. Dahil dito, naniniwala siya na kahit hindi umatras ang 3 Celestial Dukes, kahit papaano, hindi nila siya sisisihin dahil sa hindi niya pagsuko kay Tanya. Sa sandaling ito, karamihan sa mga taong naroon sa pinangyarihan ay tumingin sa malayo at sumigaw sa gulat, na pumutol kay Douglas, ito ang kanyang kamahalan, ang ika-13 prinsipe. Itinigil ni Douglas ang kanyang planong magsalita at tumingin din sa malayo. Nakita niya ang 5 taong naglalakad palapit. Isang binata na nakasuot ng lila, isang binata na nakasuot ng ginintoang damit, isang binata na nakasuot ng kulay asul, at isang babaeng nakasuot ng puting damit ang nangunguna. Sa isang sulyap pa lang, nakilala na ng mga tao mula sa Soaring Dragon Celestial Kingdom ang binata na nakasuot ng ginintoang damit bilang si Farley, ang ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Iyon ay. Sa sumunod na sandali, natulala sila nang makita nila ang babaeng nakaputi. Siya ay lubos na nakasisilaw. Para siyang isang makinang na perla sa dilim na nagbibigay liwanag sa mundo. Siya ay may payat na kilay, malinaw na mga mata, isang kaakit-akit na mukha, at isang kaaya-aya at mapang-akit na figure. Higit pa rito, nakasuot siya ng manipis na puting damit. Dahil sa kanyang malamig na aura, tila siya ay isang diwata na bumaba sa mundo ng mga mortal. Siya ay tunay na walang kapintasang kagandahan. Para bang binigyan ng espesyal na atensyon ng lumikha noong siya ay nilikha. Ito ang babaeng nakaportrait. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Mas maganda pa siya sa totoong buhay. Natural lang yan. Paano maihahambing ang isang retrato sa totoong tao? Talagang hindi maisip na may ganitong kagandahan sa mundong ito. Dahil nakikita ko siya, masasabi kong hindi ako nabuhay ng walang kabuluhan sa mga nakalipas na taon. Nakita ko na siya dati. Pero, hindi ko nakita ang mukha niya dahil nakasuot siya ng sombrero at belo noong mga oras na iyon. Sino ang mag-aakala na ang isang napakagandang babae ay nagtatago sa ilalim ng sombrero at belo? Napukaw agad ni Tanya ang atensyon ng lahat pagkalabas niya. Dahil nabunyag na ang kanyang anyo, wala nang saysay pa para sa kanya na magsuot ng belo at sombrero. Kaya naman, hindi na siya pinilit ni Alvin na magsuot ng sombrero at belo sa pagkakataong ito. Natuwa siya na kailangan na niyang itago ang kanyang anyo, na para bang hindi niya alam ang panganib na nagbabakasyon sa labas. Wala siyang nararamdamang krisis. Sa sandaling ito, niyakap niya ng mahigpit ang braso ni Alvin.
Si Alvin, na makisig at gwapo ng ipares kay Tanya, ay nagmukha silang isang gininto ang magkasintahan, isang tunay na magkasintahan. Ramdam ni Alvin ang mga titig na parang kutsilyo na nakatutok sa kanya. Kung nakamamatay lang ang mga tingin, libu-libong beses na sana siyang namatay. Ang mga titig mula sa tatlong Celestial Duke ay lalong nakakakilabot. Ang kanilang presyon ay bumababa sa kanya na parang tatlong bundok. Ang elder ng Taiyi Celestial Sect, si Chito, ang tagapangalaga ng Thousand Spiders Celestial Sect, si Looper, at ang elder ng Martial Dragon Celestial Sect, si Teddy. Tiningnan ni Alvin ang tatlong Celestial Duke. Sa kabila ng kanilang matalim na tingin at matinding panggigipit, nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Ang isa pang taong nangunguna ay walang iba kundi si Shinian. Samantala, ang panglima at huling tao sa grupo na naglalakad sa likuran ng apat na tao ay si Luisito. Sa sandaling ito, si Luisito, isang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit, ay hindi maiwasang makaramdam ng takot sa loob ng harapin ang tatlong Celestial Duke. Lalo na ang isang overarching heavenly supreme celestial na may ranggong langit na tulad niya, kahit ang isang peak overarching heavenly supreme celestial ay hindi maglalakas loob na kumilos ng mayabang sa harap ng isang Celestial Duke. Kahit ang isang one basic Celestial Duke ay mas nakahihigit sa isang peak overarching heavenly supreme celestial. Matapos ilayo ang tingin kay Alvin, si Chito, ang elder ng Taiyi Celestial Sect, ay tumingin sa dalawang Celestial Duke at sinabing may masamang kislap sa kanyang mga mata, mga ginoo. Nandito na ang kagandahan. Pag-usapan natin kung sino ang isasama niya sa pag-alis. Sa sandaling ito, tuluyan ng binaliwala ng tatlong Celestial Duke si Alvin. Umakto silang parang wala siya. Natural lang naman iyon. Sa kanilang paningin, si Alvin ay isa lamang karakter na may dalawang katangian. Paano kung mayroon siyang magandang relasyon sa ika-13 prinsipe ng Soaring Dragon Celestial Kingdom? Wala itong silbi. Kung gugustuhin nila, maaari nilang patayin ang ika-13 prinsipe nang walang anumang kahihinatnan. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang isang Celestial Duke. Sangayon ako kay Elder Chito. Sangayon ni Looper, ang tagapangalaga ng Thousand Spiders Celestial Sect, kay Chito. Tiningnan niya ang elder ng Martial Dragon Celestial Sect, si Teddy, habang hihintay ng kanyang sagot. Sina Chito, Looper, at Teddy ay mga two-form Celestial Dukes. Kilala nilang lahat ang cultivation base ng isa't isa. Alam nilang walang saysay ang lumaban dahil tabla lang ang katapusan. Walang silbi ang lumaban. Mas magiging epektibo para sa kanila na pag-usapan ang bagay na ito. Maingat na tiningnan ni Chito at Looper si Teddy, lubos na may kumpiyansang papayag si Teddy, nang tahasang tumanggi si Teddy. Ayoko. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, alam ko ang iniisip ninyong dalawa. Gusto ninyong ibahagi ang kagandahan. Gayunpaman, ako, si Teddy, ay hindi kailanman magbabahagi sa babaeng aking minahal. Siya ay akin at akin lamang. Tiningnan niya sina Chito at Looper bago tumingin kay Tanya ng may pagmamayari na parang itinuturing na niya itong pag-aari. Teddy. Babulay-walayin mo ba kaming dalawa? Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Chito at Looper habang nakatitig sila kay Teddy. Tayong lahat ay mga two-form Celestial Dukes. Kahit na mas malakas ka ng kaunti, sa tingin mo ba ay kaya mong ipagtanggol ang sarili mo laban sa ating dalawa ng sabay? Tiningnan ni Chito at Looper si Teddy na parang isang tanga. Dalawang anyo ng mga Celestial Duke. Lumawak ang ngiti ni Teddy. Pagkatapos, malamig niyang sinabi, subukan mo. Bagamat ang ngiti ni Teddy ay nagparamdam kina Chito at Looper na parang may mali, nag-alangan pa rin sila habang sabay na sumugod patungo kay Teddy. Nag-iingat sila dahil sa kumpiyansa ni Teddy, ngunit hindi nila ito hinayaan na pigilan sila. Nang makita ito, napangiti si Teddy, walang pakialam. Sa isang kisap mata, ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang galit na dragon. Sa mas malapitang pagtingin, makikitang ang celestial origin energy ni Chito at Looper ay mayroong dalawang hibla ng mga espiritong ahas. Sa kabilang banda, mayroong tatlong hibla ng mga espiritong ahas sa celestial origin energy ni Teddy. Bang!
Isang nakakapangilabot na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ere ng bumangga sina Teddy at Chito at Looper. Ang mga shockwave mula sa banggaan ay kumalat at sumaire sa harapang bakuran. Isang malaking hukay ang makikita sa harapang bakuran kung saan naroon ang tatlong Celestial Duke. Pagkatapos, nagsimulang mabuo ang mga bitik at kumalat ng kasing bilis ng kidlat. Ang kaguluhan sa harapan ng bakuran ay kumalat sa labas, na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Anong nangyayari? Ano ba yung kaguluhang yan? Hindi ba tiyan ang tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom na inayos ng Tai Celestial Sect? Anong nangyayari sa loob? Huwag mong sabihing may kinalaman yan sa babaeng nasa mga larawan. Malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Kahit na ganoon, malaki pa rin ang kaguluhang ito. Malamang na hindi ito sanhi ng mga peak overarching heavenly supreme celestials, tama ba? Nagulat at nalito ang mga tao sa paligid ng tirahan ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Tila isang malakas na bagyo ang tumama sa tirahan, na sumaire dito nang hindi na makilala. 2,778. Ang Soaring Dragon Celestial Kingdom ay isang mataas na ranggong Celestial Kingdom. Bukod dito, ang kanilang pangkat ay personal na pinamumunuan ng Emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom mismo. Sa makatuwid, ang tirahan na inihanda para sa kanila ng Tai Celestial Sect ay mas mainam kaysa sa mga nasa gitnang ranggo at mababang ranggong Celestial Kingdom. Ang kanilang tirahan ay napakalawak. Ang harapan pa lamang ng bakuran ay kasing laki na ng buong tirahan ng isang mababang ranggong Celestial Kingdom. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang maluwang na bakuran sa harapan ay nawasak na parang isang malakas na bagyo ang dumating. Ang mga tisa na bato, mga puno, at mga halaman ay nabaligtad at nagkalat sa lahat ng dako. Kaya ito ang lakas ng isang Celestial Duke. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng tagapangalaga ng Thousand Spiders Celestial Sect na si Looper? Lahat silang tatlo ay mga two-form Celestial Dukes. Ang mga Celestial Duke ay may 9 na dibisyon ng cultivation base. Ang 1 basic Celestial Dukes ang pinakamahina, at ang 2-form Celestial Dukes ay mas malakas ng isang antas kaysa sa 1 basic Celestial Dukes. Kung sila ay 2-form Celestial Dukes, hindi na nakakagulat ang ganitong antas ng pagkawasak. Huwag mong sabihing wala ni isa sa inyo ang nakatuklas na kahit na malapit na tayo sa labanan, iniwasan tayo ng kanilang mga enerhiya. Tama ka. Nang wasakin ng shockwave ang harapan ng bakuran, ang mga tao mula sa Soaring Dragon Celestial Sect ay umakyat sa kalangitan upang maiwasan ang pagtama ng mga negatibong reaksyon. Gayunpaman, natuklasan nila agad na tila sinasadya silang iwasan ng shockwave. Tunay ngang isinaalang-alang ni Chito, Looper, at Teddy ang mga tao ng Soaring Dragon Celestial Kingdom at iniwasan silang saktan. Para maging mas tumpak, sinusubukan nilang iwasan ang pananakit na itinuturing na nilang pag-aari. Bukod doon, ayaw din nilang saktan ang mga powerhouse na wala pang 100 taong gulang na pumunta upang lumahok sa Wasteland Grand Contest. Tutal, kailangan nilang magpaliwanag sa kani-kanilang mga pinuno ng sekta kung sakaling mapinsala ang mga batang powerhouse. Pinagmasdan ng mga nakamasid ang kanilang paligid. Nang hamupa na ang alikabok, natuklasan nilang sira-sira na ang harapang bakuran. Maging si Douglas, ang emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom, ay nagulat sa nakita. Hindi nila inaasahan na sa isang palitan lamang ng suntok sa pagitan ng tatlong Celestial Duke ay magiging dahilan para maging ganito ang kalagayan ng harapang bakuran. Natagpuan nilang kamangha-mangha at nakakatakot ang mapanirang kapangyarihan. Samantala, sina Alvin, Tanya, at ang tatlo pa ay nakalutang sa kalangitan at tumangala sa ibaba. Hindi tulad nina Farley at Alvin na tila kalmado, sina Shino at Luisito ay nagpakita ng napakaseryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Samantala, niyakap ni Tanya ang braso ni Alvin ng may kalmadong ekspresyon habang pinagmamasdan ang mga labi ng eroplano. 3 Talent Celestial Duke. Napadako ang tingin ni Alvin sa isang matangkad na figure na nakatayo sa gitna ng mga guho. Ang figure ay pagmamayari ng elder ng Martial Dragon Celestial Sect si Teddy. Ang maliit na bahagi kung saan siya nakatayo ay hindi lubos na naapektuhan. Para bang ang nakakatakot na puwersa mula kanina ay hindi man lang kayang hawakan ng kahit isang hibla ng kanyang buhok.
Ilang daang metro ang layo mula kay Teddy, dalawang figure na ang mga damit ay punit-punit ay mukhang lubhang kawawa. Ang dalawang figurang ito ay walang iba kundi si Cheeto, ang nakatatanda ng Taiyi Celestial Sect, at si Looper, ang tagapangalaga ng Thousand Spiders Sect. Parang pinagplanuhan, sabay na nang inig sina Cheeto at Looper bago sila dumura ng dugo. Ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng isang blankong papel. Matapos silang huminga ng malalim, tiningnan nila si Teddy nang may gulat at takot habang sabay-sabay na sumigaw, "Teddy, nakalusot ka ba at naging 3-talent Celestial Duke?" Tila ba napag-aralan na nila ang linyang ito noon pa? 3 talento, Celestial Duke. Nang marinig ang mga salita ni Cheeto at Looper, lahat ng ekspresyon ng mukha ay naging malungkot maliban kina Alvin at Tanya. Ang 3-talent Celestial Dogs ay mas malakas kaysa sa 1 basic Celestial Dogs at 2-form Celestial Dogs. Mayroong wala pang 20 3-talent Celestial Dogs sa 3 major Celestial Sects ng Wasteland. Mukhang kamakailan lang ay nakamit ni Elder Teddy ang tagumpay at naging isang 3-talent Celestial Duke. Hindi nakakapagtaka na si Elder Teddy ay lubos na nagtitiwala na makukuha niya ang kagandahan para sa kanyang sarili. Lumalabas na isa na siyang 3-talent Celestial Duke. Dahil sina Elder Cheeto at Guardian Looper ay parehong 2-form Celestial Dogs, natural na hindi sila ang makakatapat niya. Mukhang mahuhulog ang kagandahan sa mga kamay ni Elder Teddy. Habang nag-uusap ang mga tao mula sa Soaring Dragon Celestial Kingdom, tumingin sila kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin ng may simpatiya. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, walang pakialam na sumulyap sina Teddy, kina Cheeto at Looper habang nagtatanong, "Mga Ginoo, gusto pa rin ba ninyong magpatuloy?" Nagpalitan ng tingin sina Cheeto at Looper nang marinig ang sinabi niya. Dumilim ang kanilang mga ekspresyon, ngunit nanatiling tahimik. Alam nilang hindi sila makakalaban ni Teddy kahit magsanib puwersa pa sila dahil si Teddy ay isa na ngayong 3-talent Celestial Duke. Bagamat ayaw nila, wala silang ibang magawa kundi ang sumuko sa kagandahan. Nang makita ang kawalan ng pagtutol ni Cheeto at Looper, tumawa ng malakas si Teddy. Pagkatapos, lumipad siya patungo kay Tanya na parang isang goshawk. Tiningnan siya ng lahat habang lumilipad siya sa bilis na hindi mabilis o mabagal. Ang mga taong tulad ni Douglas na naghihinala na si Alvin ay may ordinaryong pinagmulan ay agad na lumingon kay Alvin. Nagtataka sila kung ano ang magiging reaksyon ni Alvin. Inisip nila kung mapoprotektahan kaya ni Alvin ang babaeng nasa tabi niya. Sa kanilang palagay, ang tanging magagawa ni Alvin sa puntong ito para pigilan si Teddy ay ang ibunyag ang kanyang pambihirang pinagmulan. Kung tutuusin, gaano man kagaling si Alvin, wala pa rin siyang kapantay sa isang 3-talent Celestial Duke. Nang malapit nang marating ni Teddy ang tabi ni Tanya, isang lilang figure ang sumulpot sa harap ni Tanya, pinuprotektahan siya mula sa walang pigil na tingin ni Teddy. Nang makita ito, agad na dumilim ang ekspresyon ni Teddy. "Brat, naghahanap ka ng kamatayan." Malamig na nagliwanag ang kanyang mga mata habang ang Celestial Origin Energy ay biglang lumabas sa kanyang katawan. Malinaw na handa siyang patayin si Alvin na nakatayo sa pagitan niya at ni Tanya. Nang harapin si Teddy na nakahanda ng umatake, nanatiling walang emosyon ang ekspresyon ni Alvin habang sinasabing, "Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka sa loob ng 3 hininga, at hahayaan kong maglaho ang ugali mo. Kung hindi..." Bago pa matapos magsalita si Alvin, ngumisi si Teddy at sumingit, "Kung hindi, ano?" Tiningnan niya si Alvin nang may paghamak habang patuloy na sinasabi, "Isa ka lamang hamak na langgam sa isa sa mga kaharian ng kalawakan ng kaparangan. Paano mo nagawang magsalita ng pabiro sa harap ko, sinasabihan akong umalis? Kung hindi kita papatayin ngayon, sisirain ko ang reputasyon ko." Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang Celestial Origin Energy ay sumulong patungo kay Alvin na parang isang mabangis na halimaw na lalamunan si Alvin. Sinabi ni Alvin sa mahinang boses, "Sabi nila, ang mga ibong magkakatulad ang balahibo ay nagsasama-sama. Ang iyong pag-uugali ay nagpadismaya sa akin sa Martial Dragon Celestial Sect." Pagkatapos, lumingon siya kay Farley at sinabing, "Ika-13 prinsipe, maaaring hindi ko matupad ang aking pangako sa iyo na sumali sa Martial Dragon Celestial Sect.
Gayunpaman, makakaasa ka na kahit hindi ako sumali sa Martial Dragon Celestial Sect, tutuparin ko pa rin ang isa ko pang pangako. Natural lamang, ang mga salita ni Alvin at ang uri ng pangako ay naunawaan lamang nina Farley at Luisito. Alam ni Farley na tutulungan pa rin siya ni Alvin na umakyat sa trono at maging susunod na emperador ng Soaring Dragon Celestial Kingdom kahit na hindi siya sumali sa Martial Dragon Celestial Sect. Bago pa makasagot si Farley, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tumawa si Teddy na parang nakarinig ng nakakatawang biro habang patuloy na tumataas ang kanyang celestial origin energy. Tiningnan niya si Alvin na parang nakatingin sa isang tanga. Nabigo sa Martial Dragon Celestial Sect. Hindi sumasali sa Martial Dragon Celestial Sect. Nang tuluyan ng tumigil sa pagtawa si Teddy, tumingin siya kay Alvin nang may pangungutya at sinabing, sa tingin mo ba ay maaari kang sumali sa Martial Dragon Celestial Sect dahil lang sa gusto mo? Pagkatapos, dagdag niya, Brat, nagbago na ang isip ko. Noong una, bibigyan kita ng madaling kamatayan. Gayunpaman, dahil sa kung paano mo iniinsulto ang Martial Dragon Celestial Sect, pahihirapan kita ng husto na gugustuhin mo ng mamatay bago kita tuluyang patayin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.